Ayun, ka-repairman, no? Subukan nating ayusin tong water kettle. Siguro mga 1 year ano na to, mga 1 year mahigit na to nung binili. Ngayon, tingnan natin, bigla na lang siyang namatay. Hindi na siya uminit. Check natin yung yung indicator niya. Yung dead niya dito kung nagpa-power. Ito, subukan natin isaksak. O hindi pala to pwede sa mga bata, huwag niyo subukan sa mga ano lang to, sa mga nag-aspiring repairman lang din. Yan, saksak natin. So nakikita natin ngayon walang power. Wala sa power. Ano natin siya. Sabi natin to, baka ano. Ngayon, konti lang naman yung titingnan natin dito kasi wala naman masyadong pyesa to eh. So tingnan natin. Ito yung mga terminal niya kung nagko-connect. Check natin. Ito yung pag sinasaksak natin, binaba natin to ganyan. Mayroon siyang connection doon sa loob nitong water heater kettle na to. So ito yan. Ito. Yan. Maliliit. So try natin iangat. Baka kasi hindi na siya nagko-contact gamit tong nipper. Or ito na lang kutsilyo. At natin. Kasi minsan, yan ang nagiging problema. Laging ginagamit, yun, parang naglulus, bumababa siya, hindi na siya bumabalik. Yan, ito natin. Inaano ko lang yung terminal. Subukan mo natin buksan natin siya. So gamit lang kayo ng ng screw, Philip. Yan. Gawin natin. Madali lang to, ka-repairman. Madali lang siyang, subukan lang natin kung magagawa pa natin ng paraan. Yan yung mga terminal niya sa loob. Yan, mga terminal sa loob. So, pupush lang natin siya paangat. Baka hindi na siya nagko-contact kasi dahil sa laging ginagamit. Nakita ko maayos naman. Wala naman sunog dito. Yan. So, try uli natin mga ka-repairman, no? Pasok uli natin to. Yan. Saan ba yung pula? Yan. Natin. Kung so wala pa rin, no? So possible dito na ang sira. Tingnan natin yung sunod na step. Try uli natin. So dito lang sa loob, bubuksan natin tong loob na to. Bubuksan natin tong loob. Tiyaga lang sa pag-aayos ng ganitong sira. Para natin. Para pag may nasira kayong ganito, baka para hindi na kayo magdala sa nag-aayos, less yung gastos. Kasi pas bisingilin kayo nito mga 150 to 200 kung mag-aayos kayo nito. Papaayos nyo sa mga
technician. Yan. Buksan natin. Yun. Yan. So, papansin nyo, wala akong tester. So, tinitingnan ko naman to. Ito yung heating element ng electric kettle. So, nagko-connect siya dyan. At ito yung nagpapainit. Then, yan po, yung mga connection niya. So, tingin ko naman buo naman siya. And then, yung connection sa loob. Yan, nasa loob na yan. Bibihira naman masira yun. Yung nasa loob na yun. Ang kalimitan lang naman dyan ang nasisira. So baka dito sa switch natin titingnan, kasi yung mga wire niya buo naman. Wala naman akong naamoy na sunog. So yun, tinignan ko naman is okay naman siya. Yan. So try natin buksan yung ito, buksan natin to. Buksan natin to, ito yung handle, nandito yung switch nya. Yun. So, marami siyang tatanggalin. Try natin ito. Then, ito yung switch nya. Nandito rin yung on off. Yung on off nya yan. Hindi na siya wala siyang power. Wala naman siyang mga ibang pyesa. Nakarekta siya sa yung nga, sa heating element niya. Tanggalin natin yung tornilyo pa kasi dito sa handle. Yan. Natin to. Ito yung handle niya. Ay, yung handle. Nandito sa handle niya yung switch on off. Ito po yung on off. Ngayon, kalimitan nasisira kasi dito, siyempre laging ginagamit nga siya. So possible yung contact niya dito sa loob. Yan po, titingnan. Yan po, contact niya dito sa loob. Kung nakikita niyo po yung contact niya, tingnan natin. Yan po. Yan. Meron siya doon sa loob na contact. Ano yan? Bronze yun, bronze. So pag ino-on natin siya, nagko-contact siya. Tapos pag mainit na, pag kukulong na siya, automatic bumababa kasi ito eh. May sensor po dito sa loob. Na pag tinatawag na may tinatawag dito na parang sensor niya. Pag mainit na siya, alam ba, naka-on. Pag kumukulo na siya, automatic nag-o-off siya. So ngayon, try natin bakit wala siyang power. So, yun. Baka wala siyang contact na doon sa loob, baka na laging ginagamit, na siya, naghiwalay na. Hindi na siya nag-on, hindi na siya nagko-connect. So, yun, try natin. Gamit tayo ng pangtusok. So, ayun, ito, gumawa ng lever lang. Ano lang natin to. Ipapantay lang natin yung isang terminal. Baka kasi pag naka-on yan, ayan, katulad nito naka-on. Ayan, pag naka-on, meron siyang pinupush niya yun. May pinupush siya doon pababa para mag-connect, mag-contact. Parang ayun na, ito, kung nakikita niyo nasa loob na yan. Pag natin niya, nagko-contact na siya. So pag nag-off siya, mawala naman yung contact niya. So i-align lang natin para mag-contact siya. Gamit yung gamit to.
Kasi pag lagi siyang ginagamit, naglo-lose contact siya. Yan, ipapantay lang natin siya ulit. Hindi po nakikita, no? Hindi, pag ano ito, pag nagbukas kayo ng ganito, makikita niyo naman sa switch na may ano siya, may bronze siya na maliit lang na nagko-contact. Yun yung gagalawin nyo. Kailangan pag naka-on siya, pag naka-on is naka-contact siya. Ayan, i-ano lang natin. Yun, naka-contact, nakikita ko naka-contact na siya. Tapos yun, pag didikitin nyo lang siya, kasi pag ayos nito kailangan, pero hindi siya nakasaksak dapat, kailangan i-on mo siya, ipindutin mo siya on, tapos kailangan naka-contact siya. Yun, naka-contact na siya, kung napapansin, naka-contact. So inalign ko lang naman yung nandun sa loob, kasi ang hirap siyang tanggalin. So gumamit lang ako ng nipper lang nga lang ginamit ko para mag-contact siya doon sa loob. Pero much better kung mabubuksan siya, para kasi kung medyo gamit na kasi nagkakaroon siya ng parang mga kalakalawang, maliliha sana siya para yung connection niya. Yan. So nakikita ko naman naka-connect na siya. So, yan. Pag inan mo siya, dapat naka-connect siya doon sa loob. Try natin. Okay. Kung gumana. So naka-off siya. Ito. 0 off, tapos yung 1 on. So yan. Kailangan pag naka-1 siya, naka yung sign niya na 1 on yan, kailangan naka-connect yung terminal doon sa loob. So yun. Yun lang kalimitan, yung switch. Tapos pag kung may tester, tinester natin itong dalawang dulo ng heating element. Ito, yung dalawang dulong element. Ito, isang way din to, bakit walang power. Pag may tester tayo, pag kinontak natin kailangan papalo siya sa X1 o X100. Kailangan may continuity yung tester natin. So ibig sabihin, may contact pa yung heating element. Pero pag wala na yan, so ito kasi hindi napapalitan to. So pag nasira to, automatic yan, palit tayo ng Pero kung mga switch lang, kaya natin gawa ng paraan yan. Contact, yan. So try natin, baka magawa natin ng paraan para hindi na tayo bumili ng bago. So yun, i-off ko muna siya. Off. Tapos kakabit ko to. Ito yung bulb niya. Yung bulb. I-on ko na siya para pag saksak ko, yan, naka-on na siya. Para pag nag-power yan, ibig sabihin, meron na siyang yan. Ito yung so ingat lang yung gustong mag-ayos-ayos nito. So yun. Ano ba? Yun yung senaryo ng walang tester, hindi natin maano. So hindi pa maayos, hindi pa natin na tinignan ko, in-on ko, so walang power. Okay, ano yung natin, tanggalin ulit natin. Double check natin yung yun. Baka hindi pa siya lapat.
Ayun, yun nga. Hindi pa nga siya lapat. Nagalaw. Ulitin natin yung process. Naka-on na siya, dapat naka-contact siya. Ayun. Try natin ulit. Try natin ulit yung ano. Ayun. I-try natin kung naka-on na siya. So yun, check natin tong terminal. Kanina hindi siya naka-ano eh. Ngayon medyo dikit na siya. Yan, nakadikit na siya. Yan. Madali siyang